Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Ano mga magaganap o mangyari sa iyo sa natitirang araw ng January 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na siya nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Ang details. This is a general reading, hindi ito personal reading, kaya kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tatandaan nyo, pag hindi resonate at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang ating nakukuha. Para kay Libra. Tuition. Uy, happiness oh. Congrats. Kung ano man yung happiness na yan. Para kay Libra. Tuition. January 2025, mga magaganap ang mangyari. Ayan na. Ingat. We have the fox. Ang fox ang pinaka hindi good. We have the dog getting together with the friend or kamag-anak mo yan, no? Basta malapit sa puso mo yan. Yan. Maaari may mga magkikita, may mga magkakaibigan, karelasyon, anak, kapatid, malapit sa puso mo yan. And you should accept valid criticism. May tao, no? Na ikikriticize ka niya. Pero, pababayaan mo lang. And syempre, sorrow over loss. Ay, sorry Kung ano man siya, kung loss of loved ones man yan na malapit sa puso mo, kakilala mo, ganyan, o sa'yo, o pera man yan, something kung ano mang loss yan. And with the barrel, you feel something lacking in your life, perhaps love, money, or goal, yan. Makakaramdam ka rin gano'n. Maaring ito is related dito, yan. Kung ano man yan, no? And also with cups to aret, kasi nandito si criticism, maaari din nandun yung sitwasyon na malulungkot ka dahil ginanito ka. Anything na lungkot yan. Maaring or dealing or relationship with a younger woman or maaring ikaw ito, no? Kung ano man yan. Maaring ito yung friendship mo, kamag-anak mo, kapatid mo, ganyan. And syempre, after the lungkot, syempre, there's a happiness, no? Kumbaga, meron pa ring hope na magaganap sa buhay mo. Kumbaga, maaring makaka-recover ka sa ibang aspeto na lungkot o mga pinagdadaanan mo sa ibang aspeto ng sitwasyon na nangyayari sa'yo, ganyan. Kasi may happiness tayo. May mga happiness or maaari itong friend na to, or itong younger woman na to is, basta friend is kamag-anak, malapit sa puso, kapatid, karelasyon, anak, something ganyan. Kung sino man sila na makapagbibigay sa'yo ng kaliwanagan, enlightenment, or sila ay magpapasaya sa'yo. Yeah, they're giving you support and love or enlightenment para mapagaang yung nararamdaman mo, mga ganyan. Or ikaw ang magbibigay nun sa kanila. Mag-ingat ka pa rin kasi nandito si Fox, no? Kumbaga may mga tao na they wearing a mask na kukuhanin lang nila yung loob mo, ganyan, na hindi totoo, untrustworthy person, may pangliling lang, or maaaring ikaw nililing lang mo yung sarili mo na malungkot ka pero happy yung pinapakita mo, ganyan. Kung ano man yan. May mga cheating, ako nakikita, either a friend cheating na may mga double faces, ako nakikita dito, pretending to be friend or kamag-anak or malapit sa'yo, kung ano man yan, mag-ingat ka pa rin, no? Meron tayong 3, 19, 29, 31. Maaring itong mga number na to is related sa'yo, maaring edad mo, birthday mo, or related yung number sa'yo. Baka yan yung lucky number. Diba? Okay, nagkakaroon na naman ng growth. Yes, nandito si happiness, no? Nagkakaroon naman ng growth o nagkakaroon naman ng movement sa'yo this time. Pero, syempre, sa ibang aspeto ng buhay mo, medyo parang may boundaries.
Kumbaga nandun yung loneliness. Parang you feel alone in a situation. So, nakita ko dito. Yung mga sitwasyon na parang feeling mo nag-iisa ka. Feeling mo nandun ka lang. At hindi ka makalabas. Parang ganun. Sorry na ano yung third chakra ko. May mga changes ako na nakikita sa'yo and movement. Ganyan. Siguro which come dito sa dalawang to, sa nakikita ko dito, siguro merong isang sitwasyon sa buhay mo na you feel alone, parang kung may karelasyon ka man, or meron kang kamag-anak o malapit sa puso mo, anything, friend, kasama sa trabaho na parang hindi yung sitwasyon na magkalayo. Parang there's a distance between you. Ganyan. So, nakita ko to. Kung magkarelasyon kayo, maaring may boundary ang bawat isa sa inyo. Ganyan. O may boundary siya, o ikaw may boundary. Nagkakaroon ng limitation dito sa iba sa inyo, no? Parang may distance sa inyo. O nagkaroon na talaga ng distance situation, no? Maaring nagkaroon ng breakup sa iba. Kuhanin mo lang yung sa'yo dyan, na-explain ko naman sa inyo. Yan, nagkakaroon sa inyo, sa iba sa inyo is, kung may mga gagawin kayong situation sa buhay nyo, maaaring magkakaroon ng delay sa ibang aspeto ng buhay mo, hindi ko alam in what way. Iba dito, kung kayo is may travel, baka ma-delay siya, or may mga lakad kayo na pwedeng ma-delay, ganyan. Or hindi yung situation na delikado itong anak ko. Tingnan natin. May mga sitwasyon na may mga delay situation, ganyan. Sa iba. O kaya may mga document and papers ka for the government or building man yan, apartment, bahay, anything na maaring may mga dapat kayo asikasuhin na makainis ma-delay, ganyan. No, iba dito travel. O kaya mga sasakyan o vehicle, something ganun, ako nakikita. Na maaring dapas na yun pero hanggang ngayon hindi pa na-recover o hindi pa naayos, kung ano man yan. May mga papers and documents kasi ako nakikita. May mga government or building ako nakikita. May tao na mataas ang ego. Nagkaroon ng mayroon talagang paghihiwalay talaga ako nakita. Iba paghihiwalay, iba is a distance, boundaries and delay, ganyan. May mga structures ako nakikita dito sa'yo. Structure, something building. Something may structure ako nakikita. Magkakaroon ka daw ng isang idea. Yan, may mga malalaman, may mga positive outcome naman happen. Pero may mga delay at may mga positive outcome naman na magaganap sa'yo. Ganun. May mga happiness, may mga magkakaroon ka ng enlightenment sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kumbaga, siguro meron ka ng main concern o may pufukusan ka na isang bagay sa buhay mo this time. Andito na rin yung ego mo. Babalik na yung ego mo. Yung babalik na yung unti-unti, yung sigla this time, yung lakas ng loob. Nandun ka na sa sitwasyon mo. Kumbaga, magkakaroon ng kaliwanagan sa buhay mo this time. Pero nakatingin ka dun Siguro merong isang sitwasyon sa'yo na hindi mo makalimutan. Ganun nakikita ko. Pero may gusto kang, kasi parang siguro meron kang something desire from the past na maaring na-delay o hindi pa natatapos sa nakikita ko dito. Maaring ganun. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, meron kang gustong panindigan sa buhay mo. O may gusto kang aksyonan. Maaring magkakaroon ka ng idea to take it action sa isang sitwasyon na yun. Ganun. Iba siya, nagkakaroon kayo ng competition sa the past and the future. Kung pag move on sa the future at sa nakaraan. Parang nagkakaroon kayo ng competition or a competition when it comes to a relationship, ganyan. Anything. Tingnan natin. Teka nga yung ating iPad. Yan. Libra. O kaya naman, when it comes to competition, maaring yung karelasyon mo o kamag-anak mo, nanay mo, magulang mo, anak mo, malapit sa'yo, kaibigan mo na maaring ikaw or siya hindi siya nagpapatalo sa conversation, mga ganyan. Anything, competition, trabaho, ganyan, karelasyon. Libra. Ano sana naligo na naman! Naligo na naman yung anak ko. Diyos ko po, anak.
Dinaig mo pa kami maligo. Mahilig maligo yung puti eh. Oo, nako, kilo siyang ne, so da ne, kore watara ne. Okay. Siriwa ho to yakusugu kara. Ne. Yakusugu ya, mami, kore watara, kilo siyang mo, sugi shower sulu kara ne. Maliligo kasi daw siya. Yan dito siya. Oo, so dali lang anak, tapusin lang natin to. Tapos ikaw na ang maliligo. Ano? Nakakadalawang ligo na ika niya yung ano, ay dalawa na ba? 3, 4. Dami ng ligo ika niya ng kapatid ko. Kung hindi pa, mami. Hindi kasi siya marunong maligo. Gusto niya sa poso. Yung may dumalabas na ano. Maraming butas. Ganun sa, parang shower. Gusto niya doon. O kaya sa gripo. Ganun. Eh anak, binasama yung ulo ni mami. Ay, may devil ko. Andito si 29 talaga, no? Nasa energy mo si 29. Someone spying. Ikaw nag-i-spy or vice versa? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, meron kang plano na gusto mo umpisahan sa nakita ko dito. Parang gusto you want to reset or someone want to reset or start a new beginning in your life, ano? Maaring ikaw or vice versa, ganun sa nakita ko. May mga sitwasyon na andito talaga si 29. Nagkakaroon ka ng doubt sa isa taong malapit sa puso mo. Maaring karelasyon mo. Ganyan. Maaring sa anak mo o sa pamangkin mo o kaya kay younger woman. Sa mas bata sa'yo, ganyan. Nagkakaroon ng mga doubt or may mga sitwasyon na you still stuck doon sa sitwasyon na yon kasi hindi ka makaalis. Nandito nga si 19, no? Maaring nagkakaroon ng delay to start a new beginning in your life. Nagkakaroon naman ng plano, pero hindi ko nakikita yung action. When it comes to sa trabaho mo yan o sa relationship mo, anything, sa ibang sa mga aspeto ng buhay mo, hindi ko pa siya nakikita na magkakaroon siya ng growth this time sa nakikita ko dito. Hindi. Pero titignan ko pa rin pero hindi ko nakikita yung growth kasi wala ka kasing action. Kumbaga, merong blockage sa buhay mo with the 19 din. May blockage sa buhay mo at 19 and 29. Tamo pareho, halos almost pareho sila, diba? 19, 29. Pareho may 9. Nagkakaroon ng blockage sa'yo. To growth. Tingnan natin full. Pwedeng explain sa akin, universe. Okay. Tamuo Tower. Okay, so nakikita ko dito, may taong gusto makipag-usap sa'yo. Taong makasarili. Ganyan. Maaring malapit siya sa puso mo. Kasi gusto niya mabuo muli yung nawasak na relationship sa inyo. Either a friend, or kapatid, karelasyon, or kasama sa trabaho. Ganyan. Itong tao na ito, maaring hindi ka vinalue. Or, oo. Hindi ka niya binalue eh. Kasi inabuso ka niya sa pagiging mabait mo. You want start muli sa'yo kasi andun yung regret daw niya sa nakikita ko dito. Pero hindi ko nakikita yung ano niya. Ganun na nagbago siya. Parang ganun pa rin siya. Nagkakaroon siya ng regret, nagsisisi siya, gusto niya na magsimulang muli kayo, gusto niya ng union and togetherness and or harmony sa'yo nitong tao na to, no, sa nakikita ko. Yun. Yung iba naman sa inyo is, ang nakikita ko dito, is may expect the unexpected happen sa buhay nyo, no? Maaring may tao
ka na kakilala or bagong kakilala o bagong nakikilala na maaring ikaw is lokohin. Yes, abusuhin niya yung ano mo, yung kabaitan mo rin, ganyan. May nakikita ako dito na kasi magkaka-deep wound ka daw. Okay. Naku po, magja-jungling ka. May nakita kong scam. May taong makasarili, may taong sakim, may taong mangloloko, liar, dishonest, sneaky person. Magaling siya magsalita. Mag-ingat ka kasi andito talaga si Fox. Actually, minamatyagan ka na nito. Alam nito ka. Alam niya kung sino ka. Ibig sabihin. O maaring nakakausap mo na to. Diba? Nakaka-banding-banding mo na tong tao na to. Pero, maaring nakakausap mo yung iba sa inyo, kuhanin mo lang sa'yo, na iba sa inyo nakakausap mo na to by internet, ganyan, social media, yan, may scam kasi ako nakita-scam, abusuduhin ka, tao makasarili, saki, magaling magsalita, lulukohin ka, maaring may taong manghiram sa'yo or maaring mangungutang, hindi siya makakabayad, ganyan, may mga tao or may tao ako dito na nakikita na gagamitin ka niya dahil may needs siya sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Manggagamit, ganun. Kumbaga nandito siya, nandito ka. Wala siyang nararamdaman sa'yo na concern, pero kasi kailangan kita, gagamitin ka niya. Ganun. Ganun nakikita ko. Yung iba dito, wag kayong basta pirma ng pirma, no? O kaya yung tanggap ng mga mga package or mga gift with a string na hindi naman baka maloko kayo. Yung mga naka-attach na yan. Sa Facebook man yan, kung saan man yan, basta mag-ingat kayo. No? Yun nakikita ko. Ingat-ingat. Kasi maaring may mga magaganap. Magkakaroon ng mga revelation, expect and expected ito, maaring bigla kang madadownfall, mababaksak kasi masasaktan ka dun sa mangyayari na yun. Ingat lang din. Pero kung gusto nyo lang naman mag-ingat, pero kung nasa inyo na yun, trust your intuition. Yung iba naman sa inyo, when it comes to a relationship, kung nasa relationship naman kayo, itong tao na to is ginagamit ka lang niya. Hindi ka niya talaga love. Baga, sarili niya lang iniisip niya. Maaari ikaw yung tao na to na iniintindi mo lang siya. Kahit na minsan nagsisinungaling siya, pinapatawad mo siya palagi, kahit na palaging minsan may mali siya, ganyan. O kaya naman itong tao na to is nahandyan ka kasi you're taking a responsibility ng meron siya, ganun. May tao dito rin ako nakikita na maaring lilinisin niya yung sarili niya sa'yo, pero nagsisinungaling yun. Yan. Ingat kayo. Iba sa inyo may malalaman daw yung katotohanan. Basta, expect the unexpected. About sun. Okay, meron ka daw na isang situation na gustong gawin. Pero, stagnant ka doon. Kumbaga, you have a choices in life na kung gusto mo mag-iba ng direction or, halimbawa, may pagpaplano. Kumbaga, yung choices sa direction mo is nasa sa'yo. Nasa sa'yo tong 31, kumbaga. Halimbawa, sa trabaho, gusto mo nang lumipat ng trabaho, o kaya sa relasyon, ganun din. Kumbaga, magkakaroon ka ng konting doubt, ganyan, parang pag-iisipan mo muna yung desisyon na yun. So, nakita ko to. Kasi mai-stagnant ka raw to. May nakikita ko dito na
May nakikita akong tao na hindi ka pinahalagahan eh. Pero you always give love dito sa tao na to. Hindi ko lang alam kung may third party sa iba, no? Maaring sa iba is may third party sa nakita ko dito at maaring kayo is pinagsasabay. Ganun nakikita ko. Kaya, maaring, kasi hindi ko nakikita yung pagpapahalaga sa'yo nitong tao to, or vice versa tayo, hindi ko nakikita yung pagpapahalaga. Pero merong iba dito. Kaya ikaw ang magdedesisyon nito kung gusto mo pang pagpatuloy o hindi ito. Okay naman itong tao to kung wala naman talaga siyang third party, maaring itong to is sakim lang talaga siya. Ganyan. Maaring napapabayaan ka niya at ikaw lang umiintindi sa kanya. Ganyan. Maaring itong tao to is nagiging cold or ikaw ang nagiging cold sa kanya. May nakikita akong pagkatamad. Hindi ko alam kung ikaw is tamad or may tao na medyo may pagkatamad. Ganyan nakikita ko. Meron din ako nakikita ang tao na bitter. The lovers. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Tandaan mo yung cycle ng buhay mo nasa sa'yo ha. You will drive your will. Pero you need to be very careful. No? Kasi yung dito, yung iba dito, parang you don't know how to proceed eh. May doubt ka kasi. If you take it action or not, ganyan. If you deciding to stay or you go, or expansion, mga ganyan. Ako nakikita. Iba dito, maaari you're thinking for, a travel, ganyan. Or planning for your future, ganyan. Basta parang may planning something, ako nakikita sa'yo, pero hindi ka maka-choose doon. Nai-stagnant ka. Okay. May tao dito na gustong makipag-usap sa'yo. Maybe ikaw or siya. Pero medyo may konting delay kasi indecision siya. Medyo nakakaramdam siya ng pagkalito or nagkakaroon siya ng self-doubt dito sa nakita ko para kausapin ka, no? Kasi gusto niya ng union or open communication sa'yo. Parang ganun, partnership. So nakita ko dito. Basta gusto kanya kausapin. Pero, nagkakaroon siya ng a few options. Few options, ang dami naman. Few option, ganyan, sa nakita ko. O nalilito tong tao na to. Kasi hindi niya siguro alam kung paano kanya kakausapin. Bari indecision siya sa ngayon, sa nakita ko. Itong tao na to, maybe they being held back sa nakaraan. Maaring may nangyari sa inyong dalawa na hindi maganda. Kaya ngayon, medyo nagdadalawang isip siya para kausapin kanya at nalilito siya. Medyo may cancel at delay pa to kasi medyo weak yung energy. They want a new horizon sa'yo, pero gusto kanya kausapin sa nakita ko dito. Maring itong tao na to is nag-move siya sa'yo, no? Or ikaw yung nag-move kasi handun nakita ko yung napagod siya sa'yo. Pero may third party kasi eh. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, may isang bagay, meron kayong sitwasyon sa buhay nyo na hindi, kahit alam nyo yung totoo, hindi nyo kaya magdesisyon. Nalilito kayo. Kahit alam niya yung katotohanan. Ganun. Pero hindi ka makapag-desisyon na alisin sa buhay mo yon or sabihin man or ganun. Parang handun yung may delay. Kung aalisin mo siya or kikilos ka, may delay. Nalilito ka. Indecision kasi. Kunin mo yung sa'yo dun. Parang stuck ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Parang kahit alam mo na yung totoo, parang hindi mo kayang i-let go yung sitwasyon na yun. Ganyan. Ano po nito? Oh, Galileo. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, may mga unfinished business ka. Sa nakikita ko ito, you stuck ka kasi may mga sitwasyon na gusto mo ng clarity pero naguguluhan ka. Kaya ang nakikita ko dito, wala kang decision eh. Sa ngayon, wala kang decision.
Wala akong nakikitang decision sa'yo to move on sa isang sitwasyon na maaring na-stuck ka or unfinished business na yun, ano, sa nakita ko dito. Kasi may gusto ka ma-fulfill pero hindi ko nakikita yung fulfillment dito sa nakikita ko. There's a lack of clarity, maaring sa iba kasi medyo naguguluhan ka. Kaya ang nakikita ko sa'yo, kung nasaan ka man ngayon, trabaho man yan, relationship man yan, sadness man yan, kung ano man yan, nakita ko na parang may bagay o sitwasyon sa buhay mo na nagtitiis ka, nagtitimpi ka. Ganun ang nakikita ko dito. Hindi ka makaalis. Hindi ka makapag-desisyon actually. You need to trust your intuition. No, parang nagkakaroon ka kasi ng choices. Any choices ito, no? Parang nagkakaroon kasi ng choices. Trust to your intuition to make a decisions, right? Kailangan be patient to make a choice. Tandaan mo, nasa sayo yung desisyon na to. Nasa sayo yung destiny mo. How to growth is nasa sayo. Nasa sayo si 31. Huwag ka maging 19 at 29. 3 tsaka 31 ka dapat. Gusto mo ng happiness, di ba? Oh. Di anong gagawin mo? Si 3 tsaka si 31 ang dapat sa'yo. Mamili ka na lang. Pag-aralan at pag-isipan mo maigi mga sitwasyon mo ngayon o ano yung mga dapat solusyonan sa buhay. No? Yun na nakikita ko. May tao dito na hindi ko alam kung may kakilala ka, palaim ng alak, palasugal, babaero, lalakero, at toxic energy, toxic situation, tsaka I hope walang addiction na, no? Siguro in the past. Mahilig sa temptation. Ganyan. So, nakita ko dito. Yun. Ingat ka. Mukhang may tao dito na makikilala mo na hindi niya ibibigay sa'yo. Kuhanin mo lang sa'yo na hindi niya kayang ibigay sa'yo yung pagmamahal na gusto mo. Ingat ka. Basta mag-ingat ka. Talaga. Tanda mo lang dyan si Fox at si Devil. Arigato namaste, God bless.